Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay muli pong nagbabalik para po komentuhan po kayo dito po sa Tambay Makabayan. Mag-umpisa na po tayo, samahan niyo po inyong lingkod. Ito po mga tambay, napakaganda po itong pong pahayag ni Attorney Jamie Bondoc. Dito po sa pinagmamalaki po na administrasyon ng Binagawang Pilipinas, lalong-lalo po ang anak po na tinatawag na bangag at tinatawag na bongit ng kanyang ate. At tinatawag din daw pong gumagamit din daw po umano ng pulburon. Itong congressman ito ayon po kay Senadora Amy Marcos. Excuse me po mga kababayan. Dahil nga po, proud daw po dahil nga po sinusulong yung batas na no work, no pay sa mga mambabatas. Napakaganda po. Mas importante po itong sinasabi ni Atty. JB Bondoc na ayaw po nilang isulong para po maging batas. Napapanahon po sa panahon po natin, ito pong sinasabi ni Atty. Jimmy Bondoc na isa batas dahil po pati po sila na mga congressman umano ay nasasangkot po sa bisyo na ito. Pati po ang Malacanang. Hindi po ba? Pero ayaw po nilang gawing batas. Isinulong na po ito ni Congressman Pulong pero ibinasura lang po nila yung batas. Ito po, ibalik po natin at si Atty. Jimmy Bondoc naman po ang nagpahayag. Pakinggan po natin. May isip mo ba na may Attorney, meron po ba kayong opinion dun sa bagong panukalang batas ni Sandro Marcos na no work, no pay para sa mga manbabatas daw po? Kasi ang para sa akin, yung no work, no pay is actually a labor code concept naman. Sa makatwid, tama naman yan in concept. Pero tulad nga ng sinabi ng maraming vloggers, kung gagamitin na rin natin ang labor code, no work, no pay, ilagay na rin natin yung mandatory drug testing. Correct. No negative result, no pay, no work dapat. Kasi ginagamit natin labor code concepts eh. Yung no work, no pay is a labor code concept. Pati naman yung drug. Kayo ba, nagtrabaho na kayo? No? Yes. Mayroon bang mandatory? Mayroon drug testing. drug test. Dapat, lahat din yan na. Baka every 6 months. Ito po mga tambay. Attorney, meron po ba kayong opinion dun sa bagong panukal? Nakita niyo po, totoo po yun eh. Gumagamit yan ng labor code, di ba? At yan po ay nasa labor na natin, yung no work, no pay. Bakit yan? I-implement mo sa mambabatas. Tama naman yan. Para po hindi sahuran dahil po hindi pumapasok. Pero gawin mo na rin mandatory. Dahil sa kami na mga ordinaryong manggagawa, meron kami mandatory. Nagpapapulburon test kami. Hindi po ba? Bakit pagdating sa mga politiko, exempted sa pulburon test? Bakit? Di po ba? Tama si Atty. Bondoc eh. Yan ang napaka-importante na gawing batas. Mandatory every 6 months, every 3 months sa mga politiko. Dahil po ngayon ang issue po ng bansa ay gumagamit kayo umano ng pulburon. Dahil mismo ang Senadora Amy Marcos ang nagsasabi na kayo ay lulong. Matagal na kayong lulong sa pulburon. Mas bibilib tayo mga kabayan dito sa isang Sandro Marcos na meron din pong issue ng bilyong piso na allocable at insertion sa kanyang probinsya na nagmamayabang at nagmamalaki na sinasabing batas na no work, no pay sa mga congressman at mga politiko. Mga kabayan, natutuwa po ba tayo dyan? Hindi po ba mas lalong napaka-importante ngayon sa ating bansa ito pong pulburon test? Pulburon test para hindi na tayo magkaroon ng pangulo, congressman, senador, mayor, gobernador. Di po ba? Na gumagamit ng pulburon. Di po ba? Napaka-importante. At yung sinasabi rin po ni Senator Bato na tinutugis po nila ngayon, ginigipit. Di ba? Isinusulong din po ang bitay sa mga politiko. Bitay sa mga politiko magnanakaw. Di ba? At yan din po panukala ni attorney. Di ba?
yung natalo po, di ba? Yung sila Attorney Torion, panukala rin po nila yan. Di ba? Sila Attorney Vic Rodriguez, gusto po nila yan. Gusto po ng Duterte 10 yan. Yung panukala na yan. Na mga batas, gumawa ng batas para sa mga politiko magnanakaw dahil napapanahon po, grabe ang talamak ng korupsyon sa ating bansa. Lalong-lalo po ang paggamit ng pulburon. Dahil nagkaroon po ng history ang bansa. Dahil nga walang batas. Wala kasing batas para po sa pulburon sa mga politiko. Kaya po nagkaroon yata tayo ng gumagamit ng pulburon sa kasaysayan ng Pilipinas na presidente. Hindi po ba? Kaya po sang-ayon po si Kamanong dito po sa pahayag ni Attorney Bondoc. Mas napaka-importante po mga kabayan na unahin pong maging batas ang pulburon test, lalong-lalo po ang hair follicle test. Hair follicle test. Hindi po ba, mga kabayan? Hindi ba, Sandro Marcos, iniiwasan nyo maging batas ang pulburon test? Bakit nyo iniiwasan yan? Bakit? Nagtatanong na si Kamanong. At hindi naman po nila ipapasayan sa panahon ngayon dahil may masasagasaan. Hindi po ba? Maraming salamat po sa iyo, Attorney Bondoc. Mabuhay ka. At sayang at nagkaroon ng anomalya umano. At yung mga nanalo ay hindi nakaupo. Yung mga hindi nanalo, yung pa ang nakaupo. Mga kababayan, hindi po ba? Ingat-ingat po kayo, Attorney Bondoc. At syempre po, tuloy-tuloy lang po. At may tamang panahon naman po para sa inyo. At isang araw po ay magiging senador din si Attorney Jimmy Bondoc, mga kababayan. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Thank you po. At sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Tatay Nick ng Canada, Eric Hershio ng Canada, kay Beichi Chuyoko, Kingston ng Hong Kong, si Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobelin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Chodorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, Norma Garcia, Tatay Nick ng Canada, si Nancy Lumampaw, at si Jesus Valdepena. Thank you po sa inyo. Ingat-ingat po kayo. At shoutout po sa inyo lahat. At syempre po, God bless po sa inyo lahat mga kabayan. Tiis-tiis lang po tayo. Paalam. Bye-bye.